Ikinwento ng lalaki na hiniwa daw siya ng isang swordsman pero buhay pa rin kaya isa daw itong kahihiyan. Ngunit meron pa rin itong pride kahit isa lang siyang ulo kaya nainis si Nami sa kanya at pinaglaruan ang mukha nito. Inakala din ng lalaki na natanggal sa labanan ang damit ni Nami. Ngunit sinabi ng dalaga na ganito talaga siya manamit. Kaya nainis ang warrior pero manyak din naman pala siya. Kaya naman pinagsisipa ni Sanji ang ulo. Tapos sinipa pa siya sa pader. Ngunit nang malaman ng lalaki na sila ay mga pirata ay nagalit ito sa kanila. At dahil din sa ulo ay nalaman nilang totoo ngang ang kalahati ng isla ay yelo at ang kalahati ay apoy. Pagkatapos ay ginamit ni Franky ang kanyang sandata kaya tagumpay nilang nasira ang makapal na pinto. Saka nakilala ni Sanji na ang lalaki ay isang samurai mula sa Wano Kingdom dahil sa buhok nito. At paparating na ang mga bantay dahil sa narinig na pagsabog kaya iniisip kung iiwan nila ang samurai. Pero sinabi ng lalaki na nagtungo lang siya dito para iligtas ang kanyang anak. Dumating ang mga bantay kaya pinrotektahan sila ni Franky tapos umatake ito ng weapons left. Saka tumakbo ang grupo hanggang sa makarating sila sa isang lugar na maraming giant na bata. Samantala kasama ni Luffy ang nakilala niyang centaur pero leopard ang katawan. Saka nagkarera sila kung sino ang mas mabilis. Tumawag si Brook sa kanila kaya nalaman na nawawala sila Nami sa barko. Sa flashback ay pinagbabaril si Brook pero sa pagbalik ng kanyang espada ay nahiwa niya na pala ang lahat ng mga ito. Kaya problemado sila pero si Luffy ay nagsasaya lang. Ngunit may tumawag sa centaur at sinabi na ang kinaibigan niya ay isa sa intruder. At mula sa telepono ay nalaman nila kay Brook na dinala ang Sunny sa tapat ng isang base. Tapos nakita nilang naglalaban na ang dalawa pero tinalo lang ito kaagad ni Luffy. Saka sinabi ng bida na magkaibigan daw sila kaya wag silang mag-away. Pero mula sa likod ay umatake naman ang isang giraffe kaya pinigilan ito ni Robin at pinaikot ang katawan gamit ang napakaraming kamay. Nakuha ni Usopp ang transponder snail ng giraffe saka sinabi ni Usopp sa captain ang sitwasyon. Kaya nagpasya sila na magtungo sa parte ng isla na nagyayelo para iligtas ang mga kaibigan. Samantala tinitignan ng mga bantay at ng master nila kung paano nakatakas ang mga bihag sa napakakapal na pinto. Saka dumating ang report sa pinuno na nandoon ang G5 Navy kaya pinag-utos na Itaboy ang mga ito. Nakita nila tasigi ang poison gas na ibinubuga ng isla. Giit naman ni Smoker na kaya nagkaganito ang isla ay dahil dito naglaban sila Akaino at Aokiji kung sino ang magiging susunod na fleet admiral. Nakarating sila Franky sa biscuit room kung nasaan ang mga bata. Nang makita ng mga bata si Franky ay natuwa ang mga ito sa robot niyang katawan. Tapos pinagkamalan pa nilang stuffed toy si Chopper. At si Sanji ay tinawag nilang pangit kilay. Samantala tuwang-tuwa ang ibang bata sa mga hairstyle ni Franky kaya nagkaroon na siya ng mga batang alagad. Ngunit nang magtanong ang samurai kung nakita nila ang anak niya ay natakot ang mga ito dahil ulo lang siyang nagsasalita. Tapos paparating na ang mga bantay tapos nasampal ni Nami ang samurai dahil tinakot nito ang mga bata. At hindi naman sila maatake ng mga bantay dahil madadami ang mga bata doon. Samantala balak pala ni Luffy na sumakay sila ni Robin sa dalawa dahil sila ay devil fruit users kaya naiinis si Usopp. Kaya nagpalabas na lang siya ng mga halaman na gagawing sagwan at isang banana boat. Agad silang sumakay at nagsimula sa pagtawid sa dagat patungo sa kabilang isla. Ngunit binato sila ng centaur kaya muntik nang lumubog. Tapos ginamit nito ang tarotot upang tawagin ang kanilang boss. At sa kabila ay nakita nila ang iba pang kasamahan ng centaur. Habang tumatakbo ay humihingi ng saklolo ang mga bata dahil bihag din pala sila doon. Tapos sinasabi ng mga bantay na masamang mga tao ang mga pirata. Pero nais talagang sumama ng mga bata sa mga pirata dahil gusto na nilang umuwi. Umiyak ang isang bata at sinabing gusto na niyang makita ang kanyang ama at ina. Kaya huminto ang dalaga at nagdesisyon na tulungan ang mga bata doon. Ngunit magpapaputok ang isang bantay kaya sumugod si Nami para pigilan ito nang tumalon si Sanji na nag-aapoy ang paa at mabilis na sumugod at sinipa ang malaking bantay. Maging si Chopper ay kinalaban ng mga ito gamit ang kanyang kung fu point. At si Franky ay ginamit ang kanyang strong right kaya talsik ang isang bantay at tumama pa ito sa pader. Saka inutos ni Sanji na tumakas na sila Chopper at Nami. Saka sinabi din niya sa mga bata na sundan nila sila Nami. At naghanda ang dalawa sa pakikipaglaban sa mga bantay. Samantala si Brook ay gumawa na lang ng mga snowman habang naghihintay sa mga kasama. Pero lumapit ang isang swordsman sa kanya at inatake siya ng walang tigil. Nang makita ni Brook na wala itong ulo at paa. Samantala dumating na rin sa isla ang G5 sa pamumuno ni Vice Admiral Smoker ngunit wala silang makitang lugar na ligtas pagdaungan ng barko. Nakita ni Smoker ang isang whirlpool kaya pinatigil ang barko. Saka sa utos ng Vice Admiral ay pinaputokan nila ang mga yelo sa tapat nito kaya nakita nila ang isang lagusan. Kaya natuwa kay Smoker ang mga tauhan niya pero nainis siya kaya pinagsasapok ang mga ito. Pumasok sila sa ilog ngunit napapaisip kung sadya bang may naglagay ng harang doon. Ngunit mababagsakan sila ng malaking yelo kaya pinasabog nila ito. Samantala nag-aabang ang mga kasamahan ng centaur sa kabila at ito pala ay sila Brownbeard na dating pirata. Pero natuwa pa si Luffy at naisip na isali sila sa grupo.
Saka inakala ni Brownbeard na si Zoro ang samurai na pumatay sa mga tauhan niya. Kaya inatake sila ng cannon habang nasa bangka. Tumatakbo sila Nami at Chopper kasama ang mga bata. May mga dumating na bantay pero kaagad lang silang tinalo ni Chopper gamit ang kung fu. Saka nagpatuloy sila sa pagtakas. Pinagbabaril ni Frankie ang maraming bantay gamit ang weapons left. At para hindi sila makapag-spray ng poison gas ay tinatanggal ni Sanji ang mga gas mask nila. Samantala naramdaman ng samurai na may nangyayari sa kanyang katawan. Dahil kinakalaban pala ng katawan niya si Brook. Sinusubukan naman magtanong ni Brook kung bakit siya inaatake nito pero hindi ito nagsasalita. Samantala ang Navy ay nahuhulugan pa rin ng mga yelo kaya hiniwan ni Tashigi ang malaki nito. Patuloy pa rin sa paglalaban sila Brook at ang katawan. Saka nagtataka ang Soul King kung paano siya nito naaatake kahit hindi siya nito nakikita. Dahil masyadong malakas ang kalaban niya ay napatakbo na lang si Brook. Samantala nakarating na rin sa boss ang report tungkol sa G5 Navy na hindi daw napigilan ng poison gas at kasalukuyang sinisira ang mga yelo gamit ang cannon. Kaya pinag-utos ng boss na pigilan ito saka nagsuggest ang isang swordsman na siya na ang bahala. Tagumpay na nakaapak sa isla ang grupo ni Smoker. At nalaman nilang wala namang poison gas sa isla kaya naisip na ginamit lang talaga ito sa kanila kanina. Giit ni Smoker na isa ito sa laboratorio ni Dr. Vegapunk. Nag-doorbell sila kaya nalaman na operational pa ito. Hindi naman nila inaasahan na pagbubuksan sila ng nasa loob. Nang lumabas si Trafalgar Law na isa na rin pala sa 7 Warlords of the Sea kaya natakot ang mga sundalo sa nakita. Naalala nila ang ginawa ni Law para maging warlord ito kung saan nagpadala ito ng puso ng 100 na pirata sa headquarters kaya kinakatakutan ng Death Surgeon. Nagtataka si Smoker dahil walang sino man ang may pahintulot sa lugar kaya giit ni Law na pareho pala silang intruder. Tumaas ang tensyon sa pagitan nila Trafalgar at Smoker. Kaya nakiusap si Tashigi na wag silang pigilan ng warlord. Habang tumatakbo ay nalaman nila Chopper na ang dahilan pala ng mga dumukot sa mga bata ay meron silang malubhang sakit kaya sila dinala dito. Pero naisip nila Nami at Chopper na malinaw na kinidnap sila para gawing test subject. Sinabi din ng mga bata na ang master daw ang nagpapagaling sa kanila. Dumating sila sa isang pinto pero nakalock ito. Kaya sinipa na lang ito ni Chopper para matanggal ang lock. Pero napakalamig sa kabila ng pinto kaya hindi nila alam kung freezer ba ito o labasan. Ngunit tila may lagusan sa dulo kaya tutuloy sila pero natatakot ang mga bata. Dahil sa dadaanan nila ay makikita pala ang mga nagyelong mga preso kaya pati sila Chopper at Nami ay natakot. Natalo na rin nila Sanji at Frankie ang lahat ng mga kalaban. Kaya nakita nilang half human half goat ang mga ito. Nais magpaiwan ng samurai dahil hindi niya pa daw nakita ang kanyang anak. Pero ayaw daw mang-iwan ni Sanji ng isang walang laban na ulo. At walang magawa ang Cook kundi ang tulungan ito kahit na nakakainis. Kaya sinapok niya na lang ito pero dinala pa rin siya ni Sanji para tumakas. Samantala inatake ng mga centaur sila Luffy gamit ang bazooka. Pero pinrotektahan ni Zoro ang grupo mula dito. Kaya muling pinag-utos ni Brownbeard na tirahin sila ng mga bazooka. Nagpalobo naman si Luffy ng katawan para mapabanda ang mga bala nila. Ngunit naisip ni Brownbeard na ang bangka ang tirahin. Napansin ni Robin ang balak ng mga kalaban kaya kabado ang apat ng muling umatake ang mga ito ng bazooka. Pero sa utos ni Robin ay pinilit nilang makapagtago sa likod ng yelo para makaligtas. Ngunit inatake din ng mga ito pati ang tinataguan nila. Samantala si Brook ay tumatakbo pa rin dahil sa kanyang nakalaban na katawan ng samurai. Tapos napatigil siya nang may marinig at naglabas ng espada ngunit ang kalaban niyang katawan ng samurai ay gumulong patungo sa ibaba ng bundok. Muling pinakinggan nila Tashigi ang recorded na boses kanina ni Luffy sa telepono para marinig ito ni Law. Saka tinanong ni Smoker kung alam ba ni Law kung nasaan ang Straw Hat dahil maaalalang nakipagtulungan siya kay Luffy sa Sabaody 2 years ago. At si Law din ang nagtakas kay Luffy sakay ng submarine nito. Pero sinabi ng Warlord na wala siyang alam kung nasaan ang Straw Hat. Ngunit gusto talagang pumasok ni Smoker sa loob. Kalaunan ay narinig nila ang sigaw ng mga bata na tinakas nila Nami at Chopper. Saka binuksan ng reindeer ang pinto para makatakas na sila mula sa lugar kaya natuwa ang mga bata. Pagkatapos ay lumabas na rin sila Frankie at sakay nito si Sanji. Tapos lahat sila ay nag-post ng super. At agad naman na binigay ni Sanji ang damit niya kay Nami. Saka nakilala nila Nami si Trafalgar dahil nakita nila ito sa Sabaody. Nakilala din nila si Smoker dahil lagi silang hinahabol nito. Kaya muling pinapasok ni Sanji ang mga bata sa loob para maghanap ng ibang labasan. Dahil dito ay inakala ni Smoker na nagsisinungaling sa kanya si Law. Giit ng Warlord na nabigla din siya sa nakita. Ngunit bago pa sila sumugod ay gumamit na ng Devil Fruit si Law. Saka pinalutang nito ang barko ng Navy kaya di makapaniwala ang mga sundalo. At sinabi ng Warlord na hindi na sila makakaalis pa doon. Nilabas ni Smoker ang sandata nito saka nag-cheer ang mga kasama. Kaya nilabas na din ng Warlord ang kanyang espada. Sa kabila ng mga pagpapasabog sa kanila ng mga kalaban ay nagawa pang itanong ng bida kung sino ang mga ito. Kaya nagpakilala ang pinuno na siya daw ang sikat na si Brownbeard na isang retired pirate saka pinagmalaki na meron siyang 80 million bounty.
Ngunit sinabi ng bida na hindi niya ito kilala kaya nainsulto si Brownbeard. Dahil dito ay umatake sa kanila ang matanda kaya tumaob ang bangka ng Straw Hat at natuwa ang mga bata ni Brownbeard. Ngunit iniligtas nila Zoro at Usopp ang dalawang kasamang Devil Fruit user. Naiinis na si Zoro kaya iniwan niya si Luffy kay Usopp ngunit may mga pating din pala sa ilalim kaya double dead ang aabutin ng ating mga bida. Saka pinag-utos pa ni Brownbeard na tapusin sila. Subalit bago magpaputok ay umiip ang malamig na hangin kaya nagyelo ang mga bazooka at sumabog sa mga bata ni Brownbeard. Dahil sa wakas ay dumating pala ang isa pang kasapi ng Straw Hat na si Brook. Saka sinabing siya ang may kagagawan kaya nasira ang mga bazooka. At mabilis niya rin na tinapos ang mga ito gamit ang kanyang espada. At sa isa pang iglap ay natalo pa niya ang maraming kalaban. Sinabi ni Brownbeard na ginawa ng pagkain ng mga pating ang mga kaibigan ni Brook pero pagtingin ay natalo ang mga pating. Saka pinakitang nakaligtas na ang mga nahulog sa tubig. Pero nagyayelo naman sila dahil sa sobrang lamig. Kaya nais nilang kunin ang mga makakapal na damit ng mga kalaban. Ngunit nang makilala ni Brownbeard na ang kaharap pala nila ngayon ay ang Straw Hat Pirates ay kinabahan sila ng mga bata niya kaya kanya-kanyang takbo ang mga ito. Pero nagpalabas si Robin ng malaking kamay at kinuha ang damit na gusto niya. Si Luffy ay hinuli din ang nagsusuot ng gusto niyang damit. Si Zoro ay pinalipad ang lahat ng ito sa ere upang makuha ang damit ng target niya. Samantala sa entrance ng laboratory ay pinalutang ng Warlord ang barko ng Navy. Ang samurai naman ay sinabing si Trafalgar daw ang gumawa nito sa kanya. Samantala si Frankie ay hinahanap kung saan pa merong labasan. Ngunit gamit ang kapangyarihan ni Law ay tinanggal niya ang mga puso ng Straw Hat at pinagpalit ito ng mga katawan. Si Sanji ay napunta sa katawan ni Nami. Si Chopper naman ay napunta sa katawan ni Sanji. Si Nami ay nakay Frankie at si Frankie ay nasa katawan ni Chopper. Napansin ng mga bata na may mali sa mga pirata. Nang tignan ni Nami ang dibdib sa katawan ni Frankie ay wala siyang nakita. Si Sanji naman ay tuwang-tuwa dahil napunta siya sa katawan ni Nami. Samantala naninibago sila Chopper at Frankie sa napuntahan nilang mga katawan. Sa labas naman ay tuluyan ng hiniwan ni Law ang barko nila Smoker. At nahuhulog ito patungo sa Navy kaya napatakbo na lang sila. Dahil maging ang mga bundok ng yelo sa paligid ay hindi pinatawad ni Law. Tapos para siyang naglalaro ng Tetris gamit ang malalaking mga bagay na hiniwan niya. Sinabi ng isang marine na magre-report daw sila upang matanggal ang titulo ni Law kaya nag-scan ito sa mga kalaban at sa isang iglap ay nakuha ang mga transponder snail nila. Kaya sumugod na si Smoker at nakipaglaban kay Trafalgar Law. Ngunit ang mga bata ng Vice Admiral ay tinamaan na pala ng Warlord. Kaya inutos ni Smoker na lumayo sila sa loob ng operating room ni Law na makikitang isang napakalaking bilog na asul. Sumugod si Tashigi ngunit nagbabala si Smoker na mas malakas ang haki ni Law. Kaya pag-atake ng babae ay naputol ang espada niya at kasamang nahiwa ang kanyang katawan dahil sa kagagawa ng Death Surgeon. Napangiti si Law samantalang nag-alala naman ang mga sundalo nang makita si Tashigi na nahiwa ng Warlord. Dahil isang kahihiyan para sa isang swordsman ng mabuhay pagkatapos matalo ay sinabi ni Tashigi na tapusin na siya ni Law. Pero hindi ito pinahintulutan ng Warlord kaya sumugod ang dalaga pero hindi niya maabot ang lalaki. Hihiwain pa sana siya ni Law ng mas marami ngunit pinagbabaril siya ng mga kasamahan nito pero pinag-switch ng Warlord ang mga bala sa mga snow na nahuhulog sa harapan ng mga sundalo. Pagkatapos ay hihiwain na nito ng mas marami ang katawan ng dalaga pero dumating si Smoker para iligtas ito. Sa katagumpay na nasakal ng Vice Admiral ang Warlord at agad nitong tinusok gamit ng Anti-Devil Fruit Batuta. Pero nakatakas si Law kaya umatake mula sa likod at pagsalag ay nahiwa ang mga bato na nasa loob ng operating room ng Warlord kaya nahulog din ang barko ng Navy. Saka sumuntok ng napakabilis si Vice Admiral Smoker kay Trafalgar Law. Samantala natalo nila Luffy ang lahat ng mga tauhan ni Brownbeard at kinuha daw ng mga ito ang boss nila kaya nagbabalak silang tulungan ang kanilang boss. Ginawa palang sasakyan nila Luffy si Brownbeard. At kinuha din nila ang mga makakapal na damit sa mga tauhan nito. Sa laboratory ay nag-report ang isang tauhan sa master na naglalaban sila Law at Smoker sa labas at nakita din daw ng Navy ang mga bata kaya nabasag ng master ang kanyang baso sa inis. Si Monet naman ay nag-report din na natalo ang grupo nila Brownbeard sa Straw Hat at patungo na ang mga ito ngayon sa kanila. Pero sinabi lang ng master na magagawa pa rin nila na tapusin ang lahat ng nakatukla sa kanilang ginagawang pagsasaliksik. Nagkapalit man ng mga katawan ng apat ay patuloy pa rin sila sa pagtakas kasama ng mga bata. Ngunit si Sanji ay tuwang-tuwa dahil napunta siya sa katawan ni Nami kaya kukunan niya daw muna ng litrato ang sarili bago siya bumalik sa sariling katawan. Napansin ng samurai na mula nung nagkapalit sila ng mga katawan ay naging maganda na ang turing sa kanya ni Sanji dahil kanina ay sinasaktan siya ng cook. Saka napansin ni Chopper na ganito pala kalamig ang nararamdaman ng mga tao. Natumba ang isang bata dahil sa lamig at ang iba ay naiiyak na. Napansin naman ni Frankie na ang ganda pala sa taglamig ng balahibo ni Chopper. Mula sa malayo ay nakikita ng mga sundalo kung gaano nakakatakot ang kakayahan ni Law. Tapos pinagkabit na rin nila ulit ang katawan ni Tashigi.
Ngunit pagkatapos nito ay nais pa rin niyang sumugod. Samantala patuloy ang labanan ng Vice Admiral at ng Warlord kung saan tinusok ni Smoker si Law pero nakakailag ito. Tapos hiniwa pa ni Law ang barko ng Navy kaya lumipad si Smoker para umatake pero nakailag na naman ang Warlord. Hinabol ni Smoker si Law at tinanong kung bakit nasa punk hazard ang Warlord. Pinapunta ni Law ang malalaking mga bato patungo kay Smoker pero nawasak ito ng Vice Admiral at sinugod ang Warlord. Saka nagpaulan siya ng napakaraming suntok kay Law at nasalag nito ang sandata ni Smoker. Tapos nagpatuloy sila sa bakbakan kaya napipinsala ang buong paligid. Pagkatapos ay isa-isang nahulog ang mga bagay na pinalutang ni Law. Giit ni Smoker na wala daw siyang tiwala sa mga Warlord. Saka pinalabas ni Law ang isang bato mula sa ilalim pero hindi natamaan si Smoker. Kaya pinalabas niya ang mas marami pang mga bato upang saktan ng Vice Admiral. Hanggang sa matusok nito si Smoker sa katawan at mabatiwan ang batuta. Ngunit nakaatake pa rin ng Vice Admiral kaya sinalag ni Law. Tapos nakuha nito muli ang sandata at muling nakipaglaban sa Warlord na mapapansin na kasing lakas lang niya. Saka napatras si Smoker at muling umatake kaya nagpalabas ulit ng bato si Law pero nawasak niya ito. Subalit nagawa naman ni Law na matanggal ang puso ng Vice Admiral mula sa katawan nito at tineleport ni Law sa kanyang kamay ang puso ni Smoker na tumitibok pa dahil nakatulog lang ang Vice Admiral. Pinipilit ni Tashigi na sumugod pero pinipigilan ng mga tauhan. Nang dumating sila Luffy ay nagtaka sila kung bakit merong nawasak na Navy ship doon. Tapos nakita nila si Trafalgar Law at kinwento ni Luffy na tinulungan siya nitong makatakas noon sa mga admiral at pinagaling pa ang mga sugat niya. Kaya nagpasalamat kaagad si Luffy kay Law. Giit ni Law na naisip niya lang iligtas si Luffy nung mga sandaling iyon pero wag daw magiging kumpiyansa ang Straw Hat na magkakampi sila. Doon ay nakita din nila si Smoker saka naman nagtungo sila Tashigi kay Smoker kasama ng mga bata nito. Nakita ng dalaga na kinuha ni Law ang puso nito kaya naiyak si Tashigi para sa kanyang boss. At sumugod ang babae dahil sa labis na pagkamuhi. Ngunit agad na gumamit ng room si Law sa kanya pinagpalit ang mga puso nila Tashigi at Smoker. Saka sinabi ni Law na ang hinahanap daw ni Luffy ay nasa likod ng laboratory kaya mabilis na nagtungo ang ating mga bida sa tinuro nito saka sumakay na rin ang captain kay Brownbeard. Ngunit nagpapaputok pa rin ang mga sundalo sa kanila. Si Law naman ay pumasok sa loob. Samantala sa likod ng laboratory ay hindi na kinakaya ng mga bata ang sobrang lamig kaya sinabi ng samurai na gagawa daw siya ng paraan basta maghanap sila ng mga bagay at ilagay nila sa ulo ng mga bata. Kaya naglagay sila ng mga bato sa ulo at nagsalita ang samurai kaya ang mga bato ay naging mga damit na panlamig dahil nakakain din pala ng devil fruit ang lalaki. Ngunit sinapok pa rin ito ni Frankie dahil bakit ngayon niya lang daw ginawa. Giit ng lalaki na gusto niya raw kasing nakikita ang siopaw ni Nami. Kaya si Nami naman ang nangbatok sa kanya. Kalaunan ay dumating na sila Luffy. Nang makitang binubuksan ni Sanji ang damit ng katawan ni Nami kaya sinapok siya ng may-ari ng katawan. Pagkatapos ay pumasok sila sa kuweba. At naiiyak naman si Nami dahil sinaktan niya ang sariling katawan. Ang samurai naman ay tuwang-tuwa dahil nahanap niya na ang kanyang paa na nanggaling kay Luffy. Samantala si Nami ay nilalapitan ng mga bata dahil nasa katawan siya ni Frankie. Lumapit ang kanilang captain kaya sinabi nilang si Frankie ay nasa katawan ni Chopper, si Chopper ay nasa katawan ni Sanji, si Nami ay nasa katawan ni Frankie, at si Sanji ay tuwang-tuwa dahil nasa katawan ng dalaga. Kaya nagalit sa kanya si Nami dahil sa ginagawa sa katawan nito. Kaya naglista siya ng mga multa sa mga gagawin ni Sanji. Hinahanap pa rin ng samurai ang kanyang anak na si Momonosuke. Sinabi naman ng mga bata na meron pa daw ibang silid ng mga bata sa laboratorio. Saka nalaman din nilang si Law pala ang gumawa nito sa samurai kaya naghiwa-hiwalay ang katawan nito. Tapos pinakita nito na may kakayahan siyang umutot ng napakabaho. Saka nalaman ng samurai na nakalaban ni Brook ang kanyang katawan. Samantala nagkapalit din ng mga katawan sila Tashigi at Smoker kaya naninibago ang mga tauhan nila sa inaasal ng dalawa. Dahil sa mga nakita ay hinala ni Smoker na kilala niya na ang pinagsisilbihan ni Law. At di nga siya nagkamali dahil ang scientist na si Caesar Clown nga ang namumuno sa laboratorio na dating kasamahan ni Dr. Vegapunk. Naalala daw ni Tashigi na merong balita ng mga batang nawawala sa mga kalapit isla. Ngunit ang nababalitaan lang daw ni Smoker ay ang mga aksidente na sangkot ang mga bata. Giit ni Tashigi na malamang ay cover up lang ito ng mga kidnapper. Kaya naisip ni Smoker na baka may traidor sa G5 na pinagtatakpan ng mga krimen tungkol dito. Nainis naman ang mga tauhan nila dahil mga tapat daw sila sa paglilingkod. Kaya nilinaw ni Smoker na hindi sa kanilang grupo ang tinutukoy niya. Saka inutos ng Vice Admiral na umuwi ang iba sa kanila para mag-report kaya kailangan nilang magnakaw ng ibang barko.
Dagdag pa ni Smoker na kailangan niya ng mabawi ang kanyang katawan sa lalong madaling panahon. Si Caesar naman ay kinausap ang kanyang boss na si Joker upang pagmukhaing aksidente ang gagawin niyang pagpaslang sa mga tao na nakaalam ng kanyang eksperimento. Giit ni Monet na lahat ng kasapi ng Straw Hat ay matataas ang bounty pero pwedeng mas malakas na ang mga ito ngayon dahil sa nagdaang 2 taon. Kalaunan ay dumating ang tauhan ni Brownbeard para mag-report kay Caesar na tinalo daw sila ng Straw Hat. Kaya sinabi ng scientist na bibigyan niya ng gamot ang lalaki para lumakas ito. Samantala gumawa si Usopp ng mga maskara para hindi sila malito sa mga kasamang nagkapalit-palit ng katawan. Nagbanta si Brownbeard dahil darating daw si Law para iligtas siya. Dagdag pa nitong naiinis daw siya sa Worst Generation maliban lang kay Law. Dahil si Basil Hawkins daw nakabilang sa Worst Generation ang tumalo sa kanyang pirate crew at naputol din ito ang dalawa niyang paa. Pero pinilit niyang tumakas kaya napadpad sa lugar na ito. Ngunit noon ay napakagandang isla daw ng Punk Hazard. Pero noon pa man ay dinadala na dito ang ilan sa mga preso upang gawing guinea pig. Ngunit isang araw ay nagkaroon ng pagsabog dahil nag-failed ang isang experiment. At sa lugar na kinaroroonan nila ang isang sumabog na laboratory. Dahil sa pagsabog ng chemical ay nasira ang napakagandang isla. Saka umalis ang Navy sa isla para makaligtas sa chemical pero naiwan ang mga preso. Ngunit makalipas ang 1 taon ay dumating ang kanilang master. Gumawa ito ng paraan para matanggal ang poison gas sa paligid saka ginawan din sila nito ng mga paa kaya naiiyak ang ibang Straw Hat crew. Pagdating daw dito ni Brownbeard meron pa ring poison gas kaya inisip na katapusan niya na. Ngunit nakita niya ang mga preso at ang master na tumulong sa mga ito. Kaya naisip nila na hindi naman pala masama si Caesar the Clown. Ilang buwan nang nakalipas ay dumating naman si Law. At gamit ang kanyang kakayahan ay nagkaroon ng mga paa ng hayop ang mga preso na naputulan ng paa. Napag-alaman din na si Vegapunk pala ang gumawa sa nakita nilang dragon. Samantala ang sinabihan ni Caesar na tauhan na kanyang tutulungan ay nahihirapan dahil sa ginagawa ng scientist dahil bagong experiment na naman pala ito. Giit naman ni Smoker na ang nagpasabog noon sa laboratory ay walang iba kundi si Caesar din. Kaya napag-alaman na planado pala ni Caesar ang lahat ng nangyari. Giit ni Smoker na nakulong daw si Caesar dahil sa ginawa pero nakatakas daw ito dahil sa kakayahan na maging poison gas. Kaya ngayon ay kailangan daw nila itong pigilan sa ginagawa nitong mapanganib na research. Pinakita na meron palang 300 million bounty si Caesar dahil sa mga krimen nito. At ginagawa niya pala ang mga ito para patunayan na siya ang pinakamagaling na scientist sa buong mundo.